Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Jehaini Jaira Hernandez, ang ating former Miss Teen International Grand Winner and Sparkle GMA 7 Artist 2023. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. At magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group PCAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. High-value drug suspect timbog, mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu, nasamsam. Lalaki timbog sa bypass operation sa Cotabato. At tulak ng droga, arestado sa patong-patong na kaso sa Cotabato City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi na nakaporma pa ang isang high-value drug suspect matapos itong masukol ng Taguig City Police sa ikinasang bypass operation kung saan na-recover ang tinatayang 756,000 halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa ulat, positibong nabilhan ng operatiba ang suspect na agad na inaresto matapos ang matagumpay na operasyon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Ivy Corporal. Nasa kote ng mga operatiba ng Taguig City Police Station ang isang high-valued individual na kinilalang si alias Florentino, 56 anyos, sa isang matagumpay na bypass operation. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 52.5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 756,160 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mga perang ginamit sa illegal na transaksyon at isang itim na pouch. Dinala ang naarestong suspect at ang mga ebidensyang na-recover sa tanggapan ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa ilalim ng Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Timbog ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Limay, Bataan. Ang report mula kay Patrolwoman Jilly Peña.
Muling nagtala ng tagumpay ang kapulisan sa patuloy na kampanya laban sa illegal na droga matapos masamsam ang higit 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa barangay St. Francis II, Limay, Bataan, nito lamang 15 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Limay Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Jimmy Albert A. Desin, hepe ng Limay MPS, sa mahigpit na gabay at direktiba ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office. Naaresto sa mismong operasyon ang isang suspect na kinilalang si alias Maki na nahulihan ng nasabing kontrabando na umabot sa timbang na 57 grams at may standard drug price na 387,600 pesos. Yun po, yung suspect po natin, hindi po siya taga rito sa Bataan. Galing pa po siya ng Taguig. Resident po siya ng Taguig. Doon may mga kamag-anak siya dito sa Limay na dito siya nagbabagsak. Area ng Balanga, and then dito rin sa Limay yung item niya galing ng Taguig. Siya ay agad na dinala sa istasyon ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa Bataan PNP, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga pamayanan sa Limay at Karatig Bayan. Patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang masugpo ang mga kriminal na aktibidad sa kanilang komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Gili Advicola Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Isinagawa ang isang makabuluhang turnover of command ceremony ng Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan, kung saan formal na isinagawa ang pagbabago sa pamunuan. Pinangunahan nito ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, bilang pagkilala sa responsibilidad at hamon na kalakip ng liderato sa lalawigan. Police Staff Sergeant John Del Supremo sa report. Opisyal nang nanungkulan ng bagong Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office matapos ang matagumpay na turnover of command ceremony na ginanap noong Hulyo 15, 2025 sa Lingayen, Pangasinan. Si Police Colonel Arbil Mercurio ang pumalit kay Police Colonel Ricardo David na nagsilbing Acting Provincial Director ng Pangasinan PPO. Pinangunahan ang seremonya ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, ang Regional Director ng Police Regional Office 1. Dumalo rin sa okasyon ng mga hepe ng pulisya mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan, pati na rin ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ipinahayag ni Police Colonel Mercurio ang kanyang buong pagsunod sa 3 leadership pillars ni Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III, ang swift and responsive public service, unity and morale within the ranks, and accountability through modernization. Inaasahan ang pagpapatuloy at lalo pang paghusay ng Peace and Order Program sa Pangasinan sa ilalim ng bagong pamunuan. Mula dito sa PCAG Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.